Wow! So cute ng ating cake, diba? Hello mga ka-Jess Cakes! For today's mini vlog, share ko sa inyo paano ko ginawa tong cute na cake na to. Bali, ang ating cake is Choco Moist Cake. Isang tip mga mi, if gusto nyo gawin yung ganitong top forward cake, dapat frozen po yung pinaka-cake nyo. Para laban na laban yung cake nyo kahit hindi kayo pinaglaman ng mga ex nyo. Uy, wag ganun! Back to the cake. Bali, naglagay po ako ng dowel stick. Barbecue stick po yung ginamit ko kasi sobrang tigas ng ating cake. Huwag kayong mag-alala mga mi sa mga newbie. Kahit frozen po yung pinaka-cake natin, lalambot din po siya at lalo magiging moist. Advantage din po pag frozen yung cake natin, lalo na sa gantong design, mas madali po natin ma-manage yung cake. Para naman po sa ating frosting, ang gamit ko po dito is ACC whipping cream. Pangmalakasan yan mga mi. Hindi po ito sponsor ha, pero ginagamit ko po talaga siya kasi masarap, mabango, at talagang nagbo-volume po siya. Dito mga may makikita nyo, madali ko lang siya napakinis. Mabilis na rin po mag-set yung ating frosting kasi frozen po yung ginamit nating cake. Bali dito mga mi, hindi ko na siya sinet sa chiller. Bali dinerecho, cut ko na rin po kagad siya. Grabe, kabado rin talaga ako nung kinakat ko to. First time ko kasi gawin tong gantong design mga mi. Kasi kailangan ko talaga siya mapantay. At tada, nakat ko naman siya sa wakas. After natin makat, bali uusog po natin yung pinaka-cake sa pinaka-edge ng ating cake board para mas madali natin siya mai-transfer sa kabilang cake board. Bali dito mga mi, kala nyo mabilis lang pero dahan-dahan lang po yung pag-usog ko niyan. Iniingatan natin mga mi para hindi ma-damage yung pinaka-frosting natin sa ibabaw or sa mga gilid-gilid na ating cake. After po niyan, ididikit lang po natin yung kabilang cake board dito. Dapat nakalapat po yung pinaka-cake natin ha, bago natin i-side na ipatong. Tapos ganyan lang po ang ginawa ko mga mi. Para naman po sa ating cake board, ang ginamit ko is size 12 by 12. Tapos mga mi, dinoble ko yung cake board natin dito. Much better po kasi kung cake drum ang gagamitin natin sa ganitong design. Wala po kasi akong square na cake drum, kaya bali ito na lang po yung ginawa ko. Matibay at matigas naman po yung ginamit nating cake board dito at saka dinoble ko po siya. Bali dito mga mi, nilalagay na natin yung pinaka-fondant details ng ating cake. Bali ang gamit ko dito is EMF ni Chef Emily Peralta. Buti na lang pang malakasan din ang ginamit nating fondant dito mga mi, kasi kailangan nyo talaga yung fondant nyo dito na ilalagay is nakaset na at saka matibay talaga or matigas na talaga. Para sa akin mga mi, ito na yung pinakamahirap na part natin sa paggawa nitong cake na to, yung pagdikit ng mga fondant details. Nakaside kasi yung ating cake kaya mahirap siyang dikitan at baka mahulog, kaya yun yung iniingatan natin mga mi. Tapos dito naman po sa pinaka-hair niya, hindi ko na nilagyan yung pinakalikod, bali ito lang pinaka-side or sa pinaka-top lang ng ating cake. Sa mga nagtatanong pala, ang ginamit kong tip dito sa pinaka-hair niya is yung 6B. Dito pala mga mi, cute na ako sa cake na to. Hindi ko akalain magagawa ko siya. Tapos dito mga mi, may kasama siyang mini cake. Yan yung nasa inspiration na sinend sa atin ni client. Ang size niyan mga mi, 3 by 3. And tada, ito na po yung final look ng ating cake. So cute, diba? Ano sa tingin nyo mga mi, na-achieve ko ba? Thank you so much po pala sa client ko, si Ma'am Patricia, sa laging pag-order sa akin. Ang cute talaga ng mga ino-order niya sa akin cake. Thank you for watching mga mi. Follow for more. Bye!